Kung nalala po ninyo, ni-launch nung last national anniversary yung team natin. At yung lahat po nang nandun sa anniversary at saka yung umattend ng conference natin, alam ko natandaan ninyo yung ating team for this year. So meron pa ba kayo natandaan? Okay. Tandaan nyo, ano ba yung tema natin for 2025? Hoy, walang natandaan. Walang natandaan. So, ilang buwan na ba mula noong anniversary? July. Last Sunday of July. Ha? Limitless yung nakaraan pa yun. Ngayong 2025, ang tema po natin, moving forward as one. Yan, moving forward as one. So, yung lahat po na pag-uusapan natin ay i-relate po natin doon throughout the year. Sabihin from January to December, i-connect po natin doon sa moving forward as one. So makikita po natin the title or the theme itself is declaring or stating kung ano po yung aim natin sa ating church. We want to move forward as one. Sabihin, dapat walang naiiwan, dapat walang nahuhuli, dapat sabay-sabay tayo. Ibig sabihin, yung pagkakaisa as we are moving forward ay napakahalaga. That as we move forward, we need to be united. No, kinakailangan tayo po ay nagkakaisa at nagsasama-sama. Kung meron tagumpay, sama-sama tayo magdiriwang ng tagumpay. Pag merong disappointment, sama-sama nating harapin yung disappointment. Pag may challenge, sama-sama nating haharapin yung hamon sa atin. Yan, so yun po ang napakaganda. Kaya nga po yung sabi ko last Sunday, we aim that every Sunday right after the service, we will be having lunch fellowship dito sa church. Kaya sabi ko na last Sunday, sino po yung may baon na pananghalian? Ngayon po, tatanungin ko ulit, sino may baon pananghalian? Okay. Napakahalaga po niya. Dapat gawin natin siyang tradisyon. Kahit ano lang po yung madadala ninyo. Kasi kulang na kulang po tayo yung ating time para maband yung relationship natin. No, 2 hours dito every Sunday, kulang po yun. Hindi naman banding yun. Worship to God yun. So dapat talaga may banding. For us to move forward as one, we need to be united. At napakahalaga po ng fellowship. And sabi ko nga po sa Biblia, there were stories in the Bible that Jesus dined with his disciples because ang aim ni Jesus is magkaisa yung kanyang mga mananampalataya. And ginamit na strategy ni Jesus is to eat or kumain kasama ng kanyang mga disipulo. Amen? Kaya po, napaganda po na ating pong i-duplicate natin in our time today that for us to bond our relationship as disciples of Christ, no, let's have lunch fellowship every Sunday right after the service. Sabi ni Ate Rosel kagabi, grabe naman yung frame na post mo niya, abala pa yan. Sabi ko, yun na lang nga yung time natin, di ba? Throughout the week, ilang oras meron tayo. Yeah? Throughout the week, from Monday to Saturday, sa atin lahat yon. Pero yung para sa Diyos, para ma-equip tayo, para magpalakas tayo, yun yung ating aim dito. Amen? So may abala siyang konti, pero kapag ka na-focus tayo doon at i-arrange natin yung ating mind about that, at naging kultura natin, talagang talagang gagawin natin. Nalala ko dati, before pandemic, yun naman yung tradisyon natin, no? So imagine, from 2009, 10, 11, 12, hanggang pandemic, talagang naglalans tayo sama-sama sa church. It so happened nung nagka-pandemic, so naputol siya. But this time, we want to revive it once again and to restore it once again. Lahat po tayo, sikapin natin magdala. Kung ano yung lang madadala natin, no? Hindi naman kinakailangan magdala tayo lagi ng litson, pero if kaya, ay di magdala tayo. Di ba? May litson manok naman yun, naka-plastic, di ba? Magkano isa nun ngayon? 5 piso? Yung litson manok, yung ganyan. Ha? Hindi, yung litson manok na chicheria. Okay. So ang titulo po natin ngayong umaga, may title today is planning and moving forward as one. Planning and moving.
we are now on the stage of accomplishing our plan for this year 2025. So gusto natin tuldukan, gusto natin ma-accomplish, magkaroon tayo ng roadmap for this year 2025. Kaya yung sa ating fellowship ko, kasama right after our lunch fellowship ay yung pong pagpapatibay ng plano natin for the year 2025. Planning and moving forward as one. Ang ating pong teksto ay nasa Lucas or Luke chapter 14 verses 28 to 30. There are 3 verses na magiging key verse po natin ngayon pong umagang ito. Beginning verse 28, sabi po doon, suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, anyone who sees it will ridicule you, saying, this person began to build and wasn't able to finish. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita ngayong pong umaga na aming pong pagsasalusaluhan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na kayo po ang siyang aming Diyos, aming sentro, aming po, Panginoon, kasama sa pag-aaral ng mga salita. Bless us, Lord, as we disclose and as we uncover yung pong mga message o yung mga kaisipap, mensahe mo, Panginoon, na nakapaloob sa mga talatang ito, Panginoon. At hayaan mo ito'y maging instrumento, kasangkapan mo upang palakasin, patatagin ang aming pong pananampalataya, preparing us to move forward as one. Salamat po, Panginoon. Bless each every one of us. Maging, O Diyos, yung mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin kasama dito, Lord, as we share in our social media account yung aming pong recorded video, and sa panahong ito'y mapanood nila, Panginoon, it will give them enrichment and it will strengthen their faith, Panginoon, upang sila ay patuloy na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, O Diyos. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, our title, ano nga yung title natin? Planning and moving. Moving forward as one. Yan. Planning and moving. Magplano at kumilos. At kumilos, pasulong na nagkakaisa. Yan, yung Tagalog, di ba? Ganda. Magplano at kumilos. Kumilos, pasulong na nagkakaisa. Moving forward as one. Naalala ko dati nung elementary days or nung grade school days ko, meron po laging nilalagay sa unahan ng ating classroom yung mga teacher. Sabi doon, plan your work and work your plan. Yung slogan na yun, natatanda po ba ninyo? Ngayon, di na siya nilalagay. Plan your work and work your plan. So, sa Tagalog, planuhin mo yung iyong gagawin at gawin mo yung iyong plano. Amen? Planuhin mo yung iyong gagawin at gawin mo kung ano yung iyong plinano. Meron pong isang sayings, is a popular saying ngayon, na sabi po, ang kabiguang magplano ay plano para mabigo. No? Ang kabiguang magplano ay plano para mabigo. Fail to plan is a plan to fail. No? Yung kabiguan na gumawa ng plano ay plano para mabigo. Ibig sabihin, if we do not have plan, yun yung plano natin para mag-failure tayo. Kung wala tayong written plan, kung wala tayong roadmap, kung wala tayong guidance or guidelines or direction na gagawin, hindi natin paggawa ng plano, yun na yung actual na plano natin para mabigo. No? Para mag-failure. So, di ba? It's a good reminder for us in this 2025 as we begin this year na napakalaga talaga na mayroong plano. Mayroong pagpaplano. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, mayroong pong plano. Now, pag-usapan natin yung usapang pagpaplano. Sino po sa inyo yung may mga pinaplano? Nagpaplano po ba kayo? Yan, usapang plano tayo. Sabi po, bago itayo ang isang gusali or isang bahay, kinakailangan muna na
may nakadetalyang plano, nakadetalye or detailed plan before building or building a tower or a house. Bago siya itayo, sabi doon, there must be a detailed plan. So kinakailangan may detalyadong plano bago itayo yon. Ano po yung nakapaloob sa plano na yon? Of course, yung pong plano, yung pong blueprint, yung blueprint ng gagawing building. Kasama rin nila yung design, no? Ibig sabihin, yung structural at saka yung design. It's trabaho ng engineer, civil engineer, at saka ng architecture, no? Ipaplano yung structure at ipaplano yung design, kung ano yung gusto maging design, kalalabasan ng design. And at the same time, kasama po doon sa plano na yon yung cost. Yung cost, di ba? Yung gaano kahalaga yung halaga yung gagastusin or guguguling pinansyal or budget para mapasimulan hanggang matapos yung pong itatayong gusali. Doon po sa Ortigas kahapon or noong Friday, nagtitinang ako doon. Dati po nung una, nagkaroon kami ng fellowship dyan, yung aming sponsor dati. Meron silang unit doon po sa Jollibee Tower, 32nd floor. May fellowship po kami doon, prayer meeting, 32nd floor. Umakit kami doon, elevator, ang bilis ang elevator. Ngayon, nagulat ako, nagkakapon, habang nagbumuni-muni ako nung isang araw, dati noon, yun lang pinakamataas sa tower doon, Jollibee Tower. Ngayon, napakarami na, tabi-tabi. Sabi ko, grabe, no? Tapos may napansin ako doon, in between Jollibee Tower at saka isang mataas sa tower, mayroong isang building na luma na hindi tapos. Sabi ko, kinulang sa budget. Kinulang sa budget. Ibig sabihin, hindi siya tapos. Mataas siya. Pero, alam mo yon, yung design, yung finishing design, wala siya. At hindi pa siya nagagamit. Ibig sabihin, yun yung sinasabi dito na nagpasimula siya na hindi pinlano, yung hindi sinama sa plano yung cost. Yeah? Hindi sinama sa plano yung cost. The same sa mga nag-aaral, di ba? Di ba, gusto kong, di ba, usually mga high school, senior high, no? Minsan, alamin niyo ano yung kukunin nating karera or course pagka sa college na. No? Pag yung mga bata, maliliit na bata, commonly, pag tinanong mo yung maliliit na bata, yung mga maliliit, 3 years old, 4 years old, 5 years old, tinanong mo siya, anong gusto mo pag laki mo? Ay niya, gusto ko maging doktor. Pero pagka nandun na tayo sa tamang edad ng pagpapasya, ay isipin natin, kaya ko ba maging doktor? Or doctor of medicine? Di ba? So, titignan natin, yun ang gusto natin, pero yung cost, napakamahal niya. Di ba? So, yung magkakaroon kayo ng changing of mind ng pagpaplano, yung cost, although gusto ko siya, no, malaki ang kita niya, kasi lalagyan mo lang stethoscope yung pasyente, babayaran mo agad ng magkano, 1.5. Oh, grabe, stethoscope lang, dininig mo lang yung tibok ng puso, 1.5 na agad, di ba? Ganun yung mga doktor. Pero yung cost, bago ma-accomplish. Kaya maraming tinanong ng mga bata pa sila kung anong gusto nila, nasabi nila mag-doktor, pagdating nila doon sa actual, hindi na. Magti-teacher na lang, kasi 4 years lang siya eh. Or yung iba, magko-culinary na lang kasi 6 months lang siya eh. Meron 6 months sa culinary, di ba? Or 1 year or 2 years. Yung iba, magpupolitiko, magbabarangay captain na lang kasi mas madaling yumaman, di ba? Di ba? Mas madaling yumaman. Hindi naman kinakailangan college graduate, di ba? Sikat ka lang, no, magiging senador ka na. Amen. So, yun po yung mga bagay na ipinag-iisipan. Structural design, architectural design, and the cost. Napakahalaga po niya sa pagpaplano na pagtatayo ng building. Okay? So, ano po yung mga pinaplano natin? Halimbawa po, yung pag-uumpisa ng isang gawain or negosyo. Okay? Pag-uumpisa ng isang gawain or negosyo. Napakahalaga po sa pag-uumpisa ng negosyo, yung mga business-minded people, na inuupuan muna siya at pinaplano. Di ba? Hindi, ibig sabihin, yun yung in ngayon, at nakita kung malakas ang kita, yun na yung para sa'yo. No? And entering into that arena of business without plans,
it costs you failure. Dapat pinaplano siya. Paano ba siya gawin? Paano siya patakbuhin? Magkano yung overhead expenditure? Okay? Yung cost ng overhead expenditure para mapatakbo ang isang ganong klase ng negosyo. So, at yung mga gawain, no? Yung mga ginagawa, iba pa mga ginagawa natin, dapat mahalaga una yung pagpaplano. Okay? Napakahalaga na una yung pagpaplano. Halimbawa po, dito sa church, gusto natin, Lord, we want expansion. We want more life group. So, uupuan natin ngayon yon. Paplanuhin natin yon. Gusto namin, Lord, mas marami pa kami ma-reach out. No? Para mangyari po yun, uupuan natin para magkaroon ng plano. At ang titinan po natin doon, una, ano yung gusto natin? Papaano natin gagawin? Hanggang kailan natin gagawin? At magkano yung ating gagastusin? Reality po yan sa ministry. Yan. Matagal na tayo sa ministry at realidad yon kasama sa pagpaplano yung budget. Paano pastor kung ang budget natin ay hindi eksakto? So, yun yung pagkakataon natin. Kung yung budget natin ay hindi sapat, yun yung pagkakataon natin na lumuhod sa Diyos at manalangin. Noong pong natatanda ko, meron ko yung planning date way back 2012. Kasama ko yung mga leader ng church, yung then leaders of our church nung panahon pong yon. Nagplano kami and we cast plan. At ang lakas po ng campus ministry noon, nung mga panahon yon. Ilang campus yung hawak namin noon. We casted plan and after our plan, ang lumabas po doon sa year budget namin, yung 1 year annual budget namin, that year, yung para po sa 2013 po yun, kasi year-end siya ng 2012, nagawa kami ng plano. Ang lumabas po sa aming plano na cost na kinakailangan meron tayo is 1.2 million. Marami nagtanong, the leaders asked saan natin siya kukunin. Magkano ba yung pera natin sa treasury? So, magkano yung pera natin? Yung ating nasa treasury. So, siguro ba 40,000. Paano natin gagawin? So, isa sa leader namin na nag-challenge, yun yung pagkakataon natin na manalangin at magtiwala sa Diyos. Alam po ninyo, 2013 came and 2013 ends. At nung kinumpute po namin yung aming ginastos sa loob ng isang taon, 2013, it's more than 1.6 million. Saan namin kinuha? Hindi ko alam. Pero ang Diyos, gumawa ng paraan. Ang mahalaga lang, nagpaplano tayo. Yan. Yan. Ang mahalaga lang, nagpaplano. 2013 po, significant year sa TFI history na nakagastos kami ng 1.6 million in 1 year. Nag-iisip ako, saan namin kinuha yon? Pero ang Diyos po'y napakabuti. Amen? Glory to God. Ano po yung mga dapat nating planuhin? Una, sabi nga, pagtatayo ng building, umpisa ng negosyo o gawain. Another is illustration dito po para mas maunawaan natin is sa pag-aasawa. Kami, may mga asawa na. So, tanongin niyo ako, Pastor, nung nag-asawa ka ba? Nagplano ka ba? Nagplano pa tayo, Ate Rochelle? O, nagplano. Nataalala ko po nung mga bata pa ako, sa probinsya po, uso-uso yung pag may nag-aasawa, di ba may namamanhikan? May namamanhikan yung pamilya ng lalaki, pupunta doon sa anak na pamilya ng babae para hingin yung approval ng side ng mga babae. Ang unang-unang tinatanong po dito ng pamilya ng babae pagdating ng lalaki, tinatanong yung lalaki na nanliligaw sa kanilang anak or nais magpakasal sa kanilang anak. Sabi ng magulang, kaya mo na bang magpatayo ng bigasan? Napakalalim po nun. No? Kaya mo na bang magpatayo ng bigasan? Ibig sabihin, kaya na, pagka nag-asawa na po ba kayo, yun yung ibig sabihin nun, kaya mo na bang bumuhay ng pamilya? Yeah. Kaya napakahalaga na may pagpaplano ang pag-aasawa. No? Kasi ang pag-aasawa is a lifetime commitment na sabi po sa kasal,
No? Kasi ako po nagkakasal, ilan na po nakasal ko, siguro more than 10 na lagi, it's a lifetime commitment at walang pwede magpahiwalay sa inyo dito kundi kamatayan lamang. Diba? Kaya dapat pinaplano siya. Okay? So, sabi po ang pag-asawa ay napakahalaga din na pinaplano. Na dapat ang sino mapapasok sa pag-aasawa ay mayroon ding malinaw na plano para sa hinaharap. Amen? Lagi ko sinasabi doon sa mga kapatid ko, yung tunay kong kapatid, sabi ko, huwag niyong idaan sa tsansa ang buhay. No, huwag niyong, ang buhay ay hindi tsansa. Hindi chance lamang. No, ibig sabihin, swerte-swerte lang. Hindi po ganun ang buhay. The reality of life is kapag nandun na tayo, meron pong mga challenges, meron mga sitwasyon na kinakailangan nating harapin para tayo po ay makapagpatuloy. For better or for worse, for poorer or for richer, till death do us part. Di ba? Yun po ang reason bakit ang daming mag-asawang naghihiwalay. Kasi maaari pong walang konkretong pagpaplano sa simula. Kaya napakahalaga po ng pagpaplano. Okay? So, diretso po tayo, tuloy tayo. Yun lang po yung mga illustration ko. Ngayon po, titingnan po natin ngayon, the importance of planning. Ang kahalagahan ng pagpaplano. Gaano ba siya kahalaga? Sabi po dito sa Proverbs chapter 16, verse 3, commit to the Lord whatever your plans, whatever you do, and He will establish your plan. Ano po sabi? Proverbs or Kawikaan 16:3. Sabi po doon, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang anumang nais mong gawin at siya ang magbibigay ng katagumpayan sa lahat mong plano. So, ito po yung maganda sa ating mga Kristiyano. When we will, and when we are going to make our plan for something, halimbawa, negosyo, or magtatayo ng bahay, or magpapamilya, ang maganda po sa ating mga Kristiyano, we have our God. That the challenge from the Word of God is we just have to commit our whatever yung nais nating gawin sa Panginoon. At kapag ipinagkatiwala natin yung ating gagawin sa Panginoon, He will establish our plan. He will fulfill our plan. Ang Diyos ang tutulong sa atin para magkaroon ng kaganapan yung plano natin. Yan po yung kagandahan natin. That is why, napakaganda po, pagplano natin, lagi nating isang gunay sa Panginoon. Lord, ito yung plano namin. Ito yung plano namin, ito yung napagkasundo namin, ito yung gagawin namin. Isinusuko po namin sa inyo, ano man yung kalooban nyo, at ano man yung nakapagnanais, nakapagbibigay ng kaluguran sa inyo, let your will be done. Amen? So, nung yung kinukwento ko po noong 2012, yun po yung challenge sa amin. Sabi po nung isang elder namin, ito yung pagkakataon natin na lumuhod at manalangin sa Diyos. Kasi nakita natin yung needs dahil nagplano tayo. Kulang yung resources natin at hindi siya sasapat. Napakalayo niya. Pero this is our opportunity now to bow down, to kneel before God and ask for His provision. Di ba? So, paano tayo lalapit sa Panginoon upang hingin yung mga pangangailangan natin? So, kinakailang may plano. Yun po yung realidad. Lord, kailangan namin nito. So, paano mo na lamang kailangan mo yan? No? Kung wala ka namang plano. Malalaman natin na kailangan natin yon kapag una sa lahat nagplano tayo. Amen? Lord, at kapag nalaman natin na yun yung kulang sa atin, yun yung need natin, it has now our opportunity to come closer to God, to pray before Him, to ask for His favor, and to ask for His provision. Kaya nga sabi po ng Proverbs, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Amen? Sa mag-aasawa po, hindi naman kinakailangan maging milyonaryo muna.
bago mag-asawa. Kasi kung yun po yung hintayin natin maging milyonaryo, baka lahat tayo tumandang binata talaga. Ang mahalaga po ay meron tayong plano at yung plano natin ay ilalapit natin sa Diyos, amen, upang ang Diyos ang sumama sa atin. Yeah? Sino ba sa atin yung nag-asawa na milyonaryo na siya? Yeah? Hindi, nung nag-asawa na lang tayo, saka tayo naging milyonaryo. Ha? Diba, Kuya Tino? Nung nagpakasal po kami ni Ate Lucian, wala kaming pera. Pero yung plano namin, kami lang. So, wag na natin gabalayan yung ating mga mag-anak. Tayo na lang yung mag-initiate ng ating kasal. So, kumuha kami ng ninong at ninang. Isang ninong, isang ninang. Tapos, sige, magpakasal na tayo. Kasi ito yung plano. Tapos, pagkatapos ng kasalan, saan tayo kakain? Wala tayong pera. Na may pera naman. Inaya namin yung ninang namin. Doon tayo sa Jollibee. Saan Jollibee? Doon sa Pilcoa. Nalungkot nga kami nung nakita na, sarado na yung Jollibee Pilcoa. Doon po kami kumain. Nang kinasal kami. Ang gastos namin, 600 pesos. 600 pesos. Pero hindi po doon siya nagtatapos kasi yun ay pasimula pa lamang. Ang mahalaga po ay hindi yung 600 pesos na cost ng aming ginastos sa aming wedding day kasi simula pa lamang yon. It's either 600 pesos or 600,000. Useless po yun kung wala tayong planong gagawin sa hinaharap. Amen? Wala tayong planong gagawin sa hinaharap. So yun po yung mahalaga. It's either you spend too much money for your wedding day, magiging makabuluhan lamang yon if we have planned for the future. Amen? Glory to God. Katulad sa pagtatayo ng building, yung groundbreaking, ang saya-saya, daming handa. Tapos after groundbreaking, naubos pala yung lahat ng pera. Walang ipagpapatuloy sa pagtayo ng building. Yeah? Yeah? Huwag muna natin ituloy. At least the groundbreaking naman. Eh kayo lang tutuloy. So dapat kasama yon from the groundbreaking sa pagsisimula hanggang doon sa continuity. Amen? Glory to God. So, nakita po natin dito yung sinabi ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 14, verse 28 to 30. Sabi po niya dito, suppose one of you wants to build a tower, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? No? Halimbawa daw po ang isa sa atin ay nais na magpatayo ng isang gusali. Di ba ang una nating gagawin, ito po'y parable ni Jesus, unang nating gagawin ay umupo at tayahin, planuhin, at tayahin yung gastusin upang makita natin kung sapat ba yung ating kakayahan para ito ay maipatapos. So napakahalaga niya. Even the Lord Jesus Christ, ina-advise po niya yung pagpaplano. Ano daw po? If you have your plan to build a tower, first, ano po yung gagawin natin? Umupo at magplano at tingnan, kalkulahin, i-estimate yung mga kailangan hanggang sa matapos. Napakaganda ng direksyon ng Panginoong Jesus, di po ba? Ito po'y applicable sa lahat ng aspeto ng ating buhay. In marriage, in courtship, in doing business, in our plan, personal plan, corporate plan, ministry plan, applicable po siya. Meron tayong gustong gawin. Pero sabi ni Jesus, una niyong gagawin, umupo muna kayo, pag-aralan, at tantyahin yung lahat ng kailangan upang malaman ninyo sapat ba yung inyong kakayahan upang ito'y maipatapos. Amen? Glory to God. Sa pag-asawa ko po kasama pinaplano, ilan yung gusto natin maging anak? Yeah. Sama yon. Yung artista sa TV, yung newscaster, no, Drew Arellano, halos taon-taon nanganganak. Wala silang problema kasi mayaman sila. Pero sa atin, napaka-importante planuhin, ilan ba yung gusto natin maging anak ngayon? Nung una, mga old days, hindi pinaplano yung mga pag-anak nung kahit 12, 16, 20 pwede. Ngayon po, dahil daw po sa inflation,
kahit yung anak po dapat pinaplano. Amen? Ilan ba yung gusto natin maging anak? No? Yan, 10, parang ang hirap nun, no? Meron po kaming kapitbahay. Ilan yung anak kapitbahay natin? Doon sa, dyan. Huwag natin banggitin yung pangalan kasi online natin to eh. Ang dami lang anak. Yung nandun pa rin hanggang ngayon na yung kanilang bahay, third floor na kasi yung mga anak nila nandun lahat. Opo. Pag nagsaing po sila, almost siguro makalahating kaban. Oh, or 20 kilos or 15 kilos, ganyan. Isang saingan. Pag kakain sila, kakain na. Ang dami, hanay-hanay. Kakain. Ayun na pag-asawa na yung mga anak nila. Ang problema, kasi yung bahay nila, kasi laki lang ng bahay namin, kasi sukat-sukat yung bahay namin eh. Papaano? Diba? Saan magbabahay itong bago mag-asawa? So ang ginawa nila, nilagyan nilang kwarto-kwarto, third floor na yung bahay nila ngayon. Yung bahay namin, second floor lang. Yung kanila, third floor na. Kasi doon lahat yung mga anak. Diba? So nung una, sabi ko nung una, marami yung mga pamilya nun, maraming anak. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, dapat kasama siya sa pinaplano. Hindi naman tayo Drew Arellano, hindi naman tayo Oyo Boy Soto, di ba? Sila yung halos taon-taon nanganganak yung mga asawa. Eh mayaman sila. Yeah. Tuloy po tayo. So, sabi ni Jesus, kinakailangan uupo, pag-aaralan, pag-iisipan, at iistimahin, tatyan-tiyahin yung kakayahan. Kung meron bang sapat na kakayahan hanggang maipatapos yung binabalak na pasimulan at itayo. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 14, verse 40, but everything should be done in a fitting, in orderly way. Lahat daw po ng bagay ay dapat ginagawa, sabi dito, in a fitting, yung angkop, no? Naaangkop. At sabi dito, in an orderly way. No? So, yung lahat ng ginagawa, yung lahat ng nais nating gawin is in a fitting, in an orderly way. Hindi dapat siya bahala na. Idaan sa tsansa, bahala na. Yes, we have our faith. But our God, the Lord Jesus Christ Himself, give us instruction that we have first sit down and look, and study, and think, and estimate the total cost if you are able to finish or complete what you are going to build. No? Yung angkop, yung orderly way, karapat-dapat or karapatan or maayos na kaparaanan natin magagawa yung ating mga plano at nais gawin. So pangalawa po ay after importance of planning is tingnan po natin yung God's plan for our lives. Sabi po doon Jeremiah chapter 29 verse 11 is a common verse for all of us. Ano po sabi doon? For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. And plans to give you hope in the future. Think about this. Plan of God for us. Sabi niya, ito ang plano ko sa inyo. Okay? Sabi ng Panginoon, plano para kayo ay pagpalain at hindi para pasakitan o saktan. Plano para kayo bigyan ng malaking pag-asa at magandang kinabukasan. If we evaluate this verse, and this is actually the plan of God for each every one of us, kapag tinignan po natin siya, napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, ang ganda ng plano ng Diyos sa Kanya. Amen? Diba? Sabi ng Panginoon, sabi niya, for I know the plans that I have for you. God is declaring that He has a plan for us. And sabi niya dito, it is a plan to prosper you and not to harm you. It is a plan to give you hope in the future. Napakaganda po niya. Actually,
Favorite verse ito ng marami. Ito yung plano ng Diyos sa atin. Ang plano niya ay para tayo ay pagpalain, pasaganain, to prosper us and not to harm us, and to give us hope in a bright future. No? Tingnan po natin. Sabi dito, God's plan for our lives. Napakaganda ng plano niya. Yun yung plano ng Diyos sa atin. Tapos pagdating sa atin, wala tayong gagawin na pagpaplano alinsunod sa plano ng Diyos. So dapat, ang Diyos may plano sa atin. He wants to prosper us. He wants to give us hope in a bright tomorrow or a bright future. In line with that plan of God, dapat doon natin ikokonekta yung plano natin. No? Yung plano natin. Ito bang plano ko ngayon sa aking negosyo, sa aking gagawin, ay nakakonekta sa magandang plano ng Diyos sa akin? Ito bang plano ko ito ngayon sa aking pag-aasawa, sa aking pamilya, ay nakakonekta sa magandang plano ng Diyos sa akin? Pag-isipan po natin, di ba? Ang plano ng Diyos sa atin is to prosper us, to give us hope in a bright future. So, let us connect our plan to that great plan of God for us. Di ba? Ngayon, pagka magpaplano ka na sa mag-asawa, sa mga batang nandito ngayon, pag magpaplano tayo, ito yung plano ng Diyos sa akin. And I have to connect my personal plan, my family plan, my future family plan to the plan of God for me. Sabi niya, if His plan for me is to prosper me, so therefore my coming life should be a prosperous life. Hindi dapat ako nagugutom. Hindi dapat ako namamalimos. Hindi ko dapat iniaasa sa tsansa yung aking buhay. Nakakonekta siya dapat doon sa plano ng Diyos sa akin na ako ipaprosper niya. Diba? Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. It's our choice now kung nais ba nating i-connecta yung personal na plano natin doon. Amen? Glory to God. Sino pong gustong i-connecta yung kanyang plano doon sa magandang plano ng Diyos sa atin? Dapat po ganun, di ba? In all aspects of our life, let us connect yung mga plan natin. Our business, our personal plans, our family plans, our future plans should be connected to the plan of God for our life. Wala ng battery. Glory to God. Okay. Salamat po. Sabi po doon sa Psalms 138 verse 8. Sabi po dito, the Lord will vindicate me. Your love, Lord, endures forever. You do not abandon the works of your hands. Ito po yung maganda. Tayo po yung nagpaplano. If we made our plan connected to the plan of God for our lives, sabi po dito, the Lord will vindicate us. We are not perfect. We are sinners. But God vindicates us. Siya yung nagpapatawad sa atin. Siya yung naglilinis sa atin. Siya yung nagpapaging dapat sa atin. At ito po yung kanyang pangako. Yung kanyang pag-ibig, your love, Lord, endures forever. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay nananatili. At ito pa, yung kadugtong. Sabi dito, you do not abandon the works of your hands. Ito po yung maganda. If we continue to connect our plan to the good plan of God for us, sabi doon, hindi niya iniiwan, hindi niya kinakalimutan, hindi niya pinapabayaan yung lahat ng gawa ng kanyang kamay. And who are those gawa ng kamay ng Diyos? Tayo po yun. If you have your personal plan or future plan that being connected to the good plan of God for you, sabi niya dito, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan dahil ikaw ay nilikha ng Diyos. Amen? Glory to God. So, napakahalaga po na lagi nating explore, lagi nating hanapin yung gabay ng Panginoon sa ating pong pagpaplano. Sa mga bagay na nais nating gawin, we should always explore and seek God's guidance para po tayo ay hindi magkamali
At ang Diyos ang ating maging gabay sa pagpapaganap or pagtatapos ng plano na ating pinasimulan. Okay? Another one, there are practical steps to effective planning. Una, sabi po doon sa Habakkuk chapter 2, verse 2, the Lord replied, write down the revelation and made it plain on a tablet so that a herald may run with it. Sabi po ng Panginoon, isulat mo yung lahat ng mga plano at iukit mo ito sa isang tablet. So may tablet na pala nun. Panahon ni Habakkuk. Make it plain in a tablet. And sabi doon, so that the herald may run with it. So napakahalaga na meron po tayong blueprint, meron tayong written plan, upang yung magagawin natin sa hinaharap, gagawin natin right after this, babalikan natin yon. Ano ba yung naiplano natin? Halimbawa po, napagkasundo natin na every last Saturday of the month, we will be having leadership prayer retreat. So, nakasulat po yon. So, hindi na tayo magtatanong, ano ba yung gawain natin sa last Saturday of the month? Nandun na, nakasulat na eh. Ano po yung gagawin natin sa March? Ano yung gagawin natin sa May? Ano yung gagawin natin sa April, sa June, and so on and so forth? Well, hindi na natin tatanungin kasi babalikan na lang natin yung ating written plan kasi nakasulat na siya. No? Ano yung ating gagastusin? Ano yung ating gugugulin? Babalikan na lang natin yung ating written plan kasi nandun na po siya, na-cost na rin siya. Babalikan natin yung ating written plan kasi kasama sa pagpaplano yung strategy and methodology na gagawin natin to make it happen, yung mga plano po natin. So, sabi po ni Habakkuk, sabi ng Panginoon sa kanya, isulat mo ito, isulat mo yung mga plano, write the revelation, and make it clear on a tablet so that the herald may run with it. Isulat mo sa isang tablet. Noong panahon po ni Habakkuk, maybe the tablet is the tablet of stone. But in our time today, meron tayong computer, meron tayong tablet talaga na electronics, meron tayong mga papel na pwedeng doon natin isusulat yung lahat ng plano upang ating titingnan, ating babalikan, at yun yung gagawin natin at ating tatakbuhin at ating i-accomplish for the glory of God. Amen. Sabi po, another verse is prioritize. Yung una po kay Habakkuk, set clear goals. Number 2, prioritize. In Matthew chapter 6, verse 33, sabi po, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto us. Prioritize. Kapag gumawa po tayo ng plano, yun po yung dapat priority natin. Okay? Kapag gumawa tayo ng plano throughout this year, ito po yung plano natin, ito yung gagawin natin, ito yung gusto natin ma-accomplish, doon lang tayo, yun yung priority natin. If in the middle of the year or next month, may pumasok sa isip natin, maganda siguro ganito yung gawin natin, hindi po siya priority. Kasi first and foremost, nakagawa na tayo ng priority plan natin. Ang nagiging problema po sa isang organisasyon at sa isang korporasyon o sa isang samahan na in the middle of the year, kahit nakagawa na ng plano, yung pag-insert na mga gawain or gagawin na hindi kasama doon sa plano, nagugulo yung priority plans. So dapat, kung ano yung ating plano throughout the year, yun yung priority natin. So, pag nakita natin in the middle of the year, kaya po merong evaluation in the middle of the year, halimbawa sa June, titingnan natin ano ba yung hindi natin nagawa. So, yun yung pagkakataon natin i-insert yung mga dapat natin gawin in the second half of the year. Okay? So, kaya kinapakahalaga daw na i-prioritize natin yung mga plano. Kapag nakagawa po tayo ng plano, sabihin natin, every Saturday, last Saturday of the month, the TFI leaders will be having leadership prayer retreat. Priority yon. Ay, pastor, sa last Saturday, birthday nung pamangkin ng kapitbahay ko, imbitado ako.
Di ba? Ako daw yung magbo-blow ng candle. So anong gagawin po natin? Ito po minsan yung sumisira. Yung mga unplanned activity na biglang dumarating. Meron tayong priority. First Saturday of the month must be a leadership prayer retreat. Biglang birthday nung pamangkin ng kapitbahay mo. Imbitado ka. Oh, huwag ka muna. Prayer retreat. Kasi mas mahalaga ito. May cake doon, may lechon doon. Yan. Yan. So, yun po ang ibig sabihin ng prioritize. Kapag priority natin, we must learn to say, meron na po akong naunang appointment. Ano yon? Kasi, babalikan natin yung calendar natin. Oo nga pala, last Saturday of the month. Kahit birthday pa yan, ni Presidente Marcos, dapat nandun ako sa leadership prayer retreat namin. Kasi, first and foremost, hindi naman ako imbitihan ni Marcos. Ano? Okay. So, tuloy po tayo. Prioritize. Number 3, create a schedule. Create a schedule. Okay, napakahalaga sa pagpaplano, there must be a specific schedule. Nakita po niyo yung isang building na itinatayo. May plano, may cost, may duration, at merong target date kailan matatapos. Yeah. Yung kalsada natin, DPWH. Yeah. Target date to be completed on January 30. Minsan binubura nila yung year. Kasi para may katuwiran sila. Basta January 30 yan. Hindi naman sinabi kung 2025. Pero mahalaga po na merong specific date. Kaya sabi po dito, number 3 na dapat natin gawin, na practical steps in planning, there must be a schedule or specific schedule or timetable. Kailan tayo magkakaroon ng leadership retreat o prayer retreat? Every last Saturday of the month. Kailan tayo magkakaroon ng summer family outing or family retreat? Oh, dapat may date po yon. Hindi pagdating ng April, saka lang tayo pipili ng date. Mas maganda siguro April 9 kasi holiday. Hindi, April 12 dapat kasi Holy Week. Oh, magkakagulo na tayo hanggang walang matapos. Pero ngayon pa lang, let us project and let's have a specific date that on April 9, TFI Fairview will be having a family retreat. Example lang po yun. Okay? At lahat, dapat sa araw na yon, dahil yung family retreat, mula sa matanda hanggang sa pinakamabata, should be ready. Kasi family retreat yun. Hindi natin sasabihin, ay hindi po ako pwede. Kasi, yeah. Meron ng appointed time. Okay? Number 4, seek wisdom. Okay? Ano na po yung una? Set clear goals. Number 2, prioritize. Number 3, create a schedule. And number 4, seek wisdom. Sabi po ng James chapter 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Sabi niya, sino man sa inyo na kulang sa kaalaman, karunungan, humingi sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Ang paggawa po ng isang plano is very complex. It's full of complexity. Paano namin gagawin? Paano i-implement? Ano yung kailangan namin? Ano yung gaano yung total cost? Saan kami kukuha para mapunan yung cost namin dito sa aming plano? Sabi po ng Biblia, seek wisdom. Lahat tayo kulang doon. But the Bible guarantees us that if we ask wisdom from God, God will give us generously. At sabi dito, kapag ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin, He will give us wisdom generously without finding fault. Hindi kanya sisisihin, hindi kanya pagsasabihan ng masama, binigyan na kayo ng wisdom, o ano, ikaw na naman, hingi ka na naman. Hindi. Ang Diyos po, kapag hinihinga natin, if anyone of us lacks wisdom,
We should ask from God because God will give us generously without finding fault. Hindi niya titingnan ano ba yung shortcomings natin. Ano ba yung kakulangan natin. Ang titingnan niya kung paano ka buong pusong humihingi sa Kanya. Last, sa ating pong pagtatapos, meron pong challenge sa plano. Merong hamon sa plano. Lagi, merong hamon siya. Kasi yung, lalo na po sa ministry, ang ministry po natin is for the glory of God. Of course, ang Diablo po ang unang-unang hahadlang para ma-accomplish natin yung ating plan. Sa paggawa pa lang ng plano, ang dami ng obstacles, ang dami ng challenges, ang dami ng opposition. Di ba? Ang dami ng mga bagay na mag-arise. Sabi niya, ay, paano natin gagawin yan? Sinong gagawa niyan? Hirap niyan. Okay? Lahat naman ng bagay mahirap. Lahat naman ng bagay talagang hindi natin kayang gawin with our own way. Kaya nga sabi ni James, ask wisdom from God. So, yun po yung mga hadlang sa mga plano. Okay? No? Yung doubt, yung disbelief, yung double-minded, yung pagdududa, okay? Yun po yung hadlang sa paggawa ng isang makatotohanan plano. But the challenge for us is we have to overcome it. Sabi po doon sa Proverbs chapter 24 verse 3 to 4, pinost ko po ito sa ating social media account. By wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasure. 24, 3 and 4 Proverbs. Sabi doon, sa pamagitan ng karunungan, ang tahanan ay naitatayo. At sa pamagitan ng kaalaman, ito ay napapatibay. It is established. And through knowledge, yung karunungan, its rooms are filled with rare and beautiful treasure. Ano po yung binanggit dito na kailangan natin? For us to overcome challenges and obstacles in pursuing our plans. Tatlong bagay. Sabi doon, una, wisdom. Pangalawa, understanding. Pangatlo, knowledge. Wisdom, kaalaman, understanding, pagkaunawa. Knowledge, kaalaman. Ano pong sabi ni James kanina? Kung kulang tayo sa mga bagay na ito, if we lack wisdom, if we lack understanding, if we lack knowledge, we should ask God because God will give us generously without finding fault. Napakaganda ng pangako ng Panginoon, di po ba? Without finding fault. So yun ang ating kinakailangan. Okay? Napakahalaga din for us to overcome challenges, yung ating pong pananatili, our perseverance. There are challenges. Along the way, darating po yan, mag-arise yan, yung mga challenges, mga obstacles and hindrances to fulfill our plans. Pero ang napakahalaga po sa lahat, yung pagpapatuloy. Okay? Yung pagpapatuloy. Along the way, we'll experience sometimes kulang, empty. We're lacking of so many things. But the most important, we should have perseverance. We'll just keep on going, keep on keeping, keep on pursuing kung ano yung plano natin. Dahil una at higit sa lahat, may pangako naman po ang Diyos na hindi niya tayo iiwan. Sa ating pong pagtatapos, gusto ko pong iwan sa inyo ang isang verse na ito mula sa Aklat ng Kawikaan. Proverbs chapter 16. Kanina po verse 3. Ngayon po 9. Sa Tagalog ko po babasahin. Kawikaan 16:9.
Ang tao ang nagpaplano. Okay? Ngunit, si Yahweh, ang ating Panginoon, ang nagpapaganap nito. Ano pong iniiwan ng Diyos sa atin sa kanyang salita? Let us make plans. Let us plan. But He guarantee us that if we are going to make plan, and if we have that plan or blueprint of things that are going to accomplish in the future, He guarantee us na siya ang magpapatupad, magpapaganap ng plano natin. Ano pong dapat lang gawin? Commit your plan to the Lord. Kasi ginagarantiyan niya, nasa atin ang pagpaplano, nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Diyos na ating Panginoon ang magpapaganap nito. Glory to God. Magplano tayo. As we end, this is a challenge. Let's make a plan. Let's make our plan for the ministry. Let's make plan for our future. Let's make plan for our family. Let's make plan for our church. And let's commit all this plan to our God. Because He promised, He is the one who is going to fulfill, who is going to complete our plan. Tayo pong lahat ito ngayon.